binalik na yung pera, after that, nagpakamatay siya, hindi siya nag-repent. Fulfillment, ano po, yun yung kanya sigurong role, ano, mag-betray sa ating Panginoong Hesus. Now we are down to 2 Bible characters. Ate Jen, it's your turn. J.I. Judas Iscariote. Yes, Ate Jen. Sino ba si Judas and bakit siya mahalaga sa kwento ni Jesus? Unang-una po, si Judas ay isa sa mga napiling tagasunod ni Jesus Christ, disciple. So, isa siya sa mga kasama ni Jesus doon sa kanyang ministry nung siya ay nabubuhay pa. So, kasama siya doon sa mga ginagawa ni Lord. Yung kanyang pagtuturo, yung kanyang mga ginagawang pagpapagaling, yung lahat ng kanyang gawa sa ministry ni Jesus Christ nung siya ay nabubuhay pa. Kasama si Judas. So, Judas, alam niya si Lord, nakarinig siya ng katuruan kasi nga disipulo siya. But then, dumating yung time na yung malapit nang ma-fulfill si Lord kasi Judas was one or siya yung nag-betray kay Lord. Siya yung nagsumbong sa mga sundalo noon time na yun, nadakpin si Jesus. So before that, nang kumakain sila doon sa kanilang dinner na sinasabing Last Supper doon sa upper room, nagsabi si Lord na one of you ay magbibitray sa akin. So naguluhan sila, nagsabihan niya yung mga disciple na, is it I, Lord? Sila Peter, tapos yung iba pang mga disciple. Then nung nagsabi si Judas, is it I, Lord? Sabi ni Lord, ikaw ang nagsabi niyan. So si Judas po ay umalis nung gabi na yon. So hindi na siya kasama nung nagkaroon sila ng Lord's Supper. Yung Lord's Supper kasi wala na si Judas. So after nagkaroon ng Lord's Supper, kasama ni Lord yung kanang yung 11 disciples kasi 12 sana sila. Since wala na si Judas, 11 na lang. So ang naging tawag doon is Lord's Supper. Then after nilang nag-dinner, lumabas si Lord para pumunta sa Gethsemane upang manalangin. Kasama niya yung 3 disciple. So kasama ni Judas yung mga sundalo o mga religious authorities din kasama. Then nagkaroon sila ng pag-uusap kasi paano nga daw nila malalaman kung sino si Jesus Christ doon. Sabi ni Judas, kung sino nga halikan ko, siya na yung si Jesus Christ. So lumapit si Judas kay Lord at binati pa niya si Lord. Talagang hypocrite talaga si Judas. Talagang kaya niyang gawin yun sa Panginoon. So, ang ginawa niya, hinalakan niya si Lord. So, nalaman na ng mga sundalo kung sino si Jesus Christ. Yun, dinakip na nila. After na nang ginawa, na-realize na yung kanyang pagkakamali. So, binalik na yung pera. After that, nagpakamatay siya. Hindi siya nag-repent. Ngayon si Judas is a fulfillment dun sa redemptive plan ni Lord. Kasi kung walang Judas, hindi si Lord dadakpin, hindi si Lord mapapako sa cross, hindi si Lord mamamatay. And then so yun nga nung after na ginawa niyo ni Judas, syempre nakita niya, na-realize na mali ang kanyang ginawa. So
tinapon niya yung bumalik siya dun sa mga religious authorities, then sinuli niya yung kanyang nakuha na reward. Then after nung naisuli na niya, nagpakamatay siya by hanging himself sa isang mataas na puno. So makikita natin din na sa Book of Acts, nung after na naghang siya, kasi may nabili siyang lupa din, then nahulog siya at lumabas ang kanyang mga bituka. Nagkalat ang kanyang dugo doon sa part na yon. Dahil syempre, siguro matagal na siyang nakahang, kasi kung wala nakikita sa kanya, hanggang sa maging buto na lang siya doon pa rin siya nakabitay. Bumagsak siya sa lupa. So lumawas ang kanyang mga bituka, and then yung kanyang dugo nag-spread. So tinawag yun na kanyang field of blood. So yun na. Kuya Alex, meron ka pong idadagdag? Yun nga po, sabi mo po, yun yung naging fulfillment, yun yung kanya sigurong role, mag-betray sa ating Panginoong Jesus, dahil hindi nga po mapupulfill yung prophecy, na truly hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan, yun po. At siguro po dako tayo dun sa mga sa ano bang mapupulot natin na aral, sa buhay ba ni Judas Iscariot. Okay, Jack. In addition po, yun nga po, gaya ng sabi po ni Ate Jen at ni Kuya Alex, yung buhay po ni Judas is yung fulfillment po ng prophecy. Without Judas, hindi mangyayari yung fulfillment ng prophecy. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa banal na kasulatan natin, na kahit sa Old Testament naka-prophecy na to, yung kung ano ang mangyayari sa ating Panginoon. Anyone can answer po sa tatanungin ko. Bale, nakuha ko po dun sa story ni Judas is yung betrayal. Ngayon, sa ministry naman po, what can you say about the betrayal that can come from those person na close natin? Siguro po, ma-relate ko to dun sa buhay ni Judas, Kasi ever since na kasama siya ni Jesus Christ, kasi isa siya doon sa 12. So yung mga ginawang himala, yung ginawang pagtuturo na ating Panginoon ay kasama siya. So ibig sabihin po ba nito ay talagang kasama ni Jesus Christ si Judas, So kung i-apply natin ngayon sa ating kapanahunan, hindi talaga natin masasabi kung sino ang tunay na tagasunod ni Kristo. Maaring kasama natin sa umpisa. May mga situation kasi ganun Kasama natin ngayon sa mga gawain ni Lord. Tapos after a while, makikita na lang natin na iba na ang ginagawa. So, pag ganun po kasi nangyari, Bible na rin po ang nagsabi na kung tumiwalag ka sa iyong faith kay Lord, ibig sabihin hindi ka seryoso. From the start, hindi ka talaga naging totoong Kristiyano. Sumusunod ka lang sa agos, sumusunod ka lang sa maaring masaya ka lang kasi may pagkain. For example, dito sa Saudi Arabia, napaka-ganda ng ating tradisyon. After ng gawain, merong salo-salo. Napaka-generous ng ating church. Oo. And every churches dito sa Saudi Arabia, ganoon talagang practice. So, syempre, kung yun lang ang intention ng isang kapatid, hindi siya seryoso sa kanyang talagang intention na mag-worship at mag-follow kay Jesus. So, mangyayari doon, time will come na talagang titiwalag siya. Kagaya ni Judas, from the start, hindi naman talaga siya seryoso. Kasi kung talagang nandun ang kanyang puso na mag-serve sa Panginoon, nakarinig naman na siya ng mga preaching ni Lord, wala, iba talagang kanyang puso. Yes, in addition po kay Ate Jen, sinabi niya, para sa akin naman po is yung fully ba na nagpapasakop. Si Judas ba ay fully yung heart niya na nagpasakop or sinurrender niya kay God.
just like sa ating ministry, sa panahon natin ngayon, nandoon ba yung heart natin na magpapasakop ba tayo sa ministry natin? Yun po, kumbaga yung kailangan natin kasi yung i-guide yung heart natin against sa mga naririnig natin or sa mga enemies na not particular na yung kaaway mo, kasi maraming meaning ng enemies sa loob ng church, na sinasabi nating enemies is yung mga maaaring makadistract sa atin sa ministry natin, o maaaring may nakita tayong katisuran na maaring na-distract tayo at ayun na maging dahilan para lumayo tayo sa ministry natin. But kung totoo na yung fully na yung heart natin ay sinurrender natin, gaya ng kapag yung si Judas ay fully na sinurrender niya yung heart niya kay God at nagpasakop siya. But of course, sabi nga natin, para yung ma-fulfill ang prophecy niya na nasusulat sa banal na kasulatan. Siguro magiging tanong din, thank you Kuya Jack, maging self-assessment din natin. Totoo ba talaga akong sumusunod sa Panginoon? Kasi maaring nakita natin ng kapatiran. Habot ang ating mga sarili. Natanong na ba natin, totoo ba akong sumusunod sa Panginoon? Paano ba ako mag-serve sa Lord? Paano ba ako, yung attitude ko towards sa aking mga kapatid? In addition din po is gaya ng sabi ni Ate Jen, madaling sabihin bilang tayo ay isang Christian, kumbaga sa isang Christian, we are family. 'Di ba? Doon po sa kila God and the 12 apostle, isang pamilya sila. Pero may isa sa huli, 'di ba, na hindi naman pala. So parang sa atin po, madaling sabihin we are Christian. Kung ano ba tayo paglabas after ng service? Belong pa ba tayo sa family, or tayo yung tayo yung parang si Judas na hindi pala? Parang ganun po. Thank you, Kuya Jack. So, yung mga lessons na makukuha natin dito sa kwento ni Judas is yung mga malalapit na tao sa atin, they can betray us, di ba? And sin and greed can lead to devastating consequences, katulad nung nangyari sa kanya, di ba? Dito sa story ni Judas na to, ma-learn din natin that God can use bad actions to accomplish His purpose. Ito yung sinasabi ni Kuya Alex and Kuya Jack about the redemptive plan. So maraming salamat po sa inyong sharing about Judas.